kasari! Kamusta na po mga kasari ko? Ang tagal kong hindi nakapag-vlog sa aking sari-sari store. Ngayon, eto na lang po muli ang aking pagbablog. Parang 1 month yata akong hindi nakapag-vlog sa aking sari-sari store. Wala naman pong ang update naman po sa aking sari-sari store ay ganun pa din. Kung itatanong nyo po kung matumal ba ang sari-sari store ni Mami Perla, hindi po. The same pa rin po. Kumikitang pangkabuhayan pa rin po ang sari-sari store ni Mami Perla. Ayan pa rin po ang update sa kanyang tindahan. Umaariba po ngayon ang mga soft drinks, yelo, at saka mga ingredients sa pagluluto. At saka po ang ating dog food, ang ating cat food, ilan-ilan na lang po yan. Kasi po napakabili po talaga ng pagkain ng aso. Ang bigas po namin ay yan na lang. Hindi po ako nakag-i-stock ng marami ng bigas. Kasi po dito po sa amin, bibihira lang po ang bumili ng bigas. Pagka pecha de peligro na po. Ngayon ay, ayan na lang po ang aking paninda. Pero, ang aking mister ay naggrocery ngayon. At saka, ayan po ang ganap sa aking sari-sari store. Ayan. Ayan. Marami po kasing gala si Mami Perla, kaya ngayon na lang po nakapag-vlog sa kanyang sari-sari store. About po sa issue na maraming scam, na-i-scam sa GCash. Kukwentuhan ko po kayo sa mga nagsasabi ng nai-scam sila dahil sa GCash. Totoo po yun. Kaya lang po siguro ako, kaya hindi nangyayari sa akin yan dahil limited lang po ako sa GCash. Hindi po malakihan ang kina-cash in at saka cash out ko. Kaya po siguro maganda ang takbo ng aking GCash. Mga kasari, ang GCash po sa isang sari-sari store, malaking bagay po yan. Kasi po, halos dito ang mga kabataan, ang ginagamit na puro GCash. Bibihira na po sa mga kabataan ngayon ang may cash. Puro po GCash payment sila. GCash payment ng GCash payment. Ang ating mga customer. Kaya po siguro hindi nagbabago ang aking sales. Kung ang pagbabatayan po natin, sabi nga nila, matumal daw ang mga sari-sari store. Sa akin po hindi ko masasabi kasi ordinaryong araw, ordinary day lang naman tayo kasi wala na nga po yung mga holiday. Yung mga holiday katulad po ng mga okasyon, mga December yan talaga pong malakas. Pero ang sa akin po kasi sabi ko nga po sa inyo, wag lang bababa na 3,000 ang benta ko, ay hayahay na po ako dahil ang tindahan ko po ay maliit lang, dito lang po sa bahay. Kaya po ako, okay na po ako sa 3,000 pataas. Katulad po kagabi, 7,000. Hindi ano pa bang gusto mo? Sa isang maliit na sari-sari store, makakabenta ka ng 7,000. Hindi ka pa ba naman masaya? Diba? Ang mga mamimili po kung ano yung hinahanap nila, yun po yung bibilhin natin para iserve sa mga customer. Ayun po yung sikreto. Hindi po natin kailangan mag-stock ng marami.
Basta meron lang po kayo ng mga cold cuts dyan, sibuyas, kamatis, bawang, at saka po cold cuts, at saka yung mga grocery na hinahanap nila. Okay na po yun. Wag na po tayong mag-expect o mag ano pa ng iba pa kasi ang katulad po kasi sa akin, hindi po ako pwedeng maglagay ng mga karne kasi po nandito nga po kami sa village. Ang mga tao po rito nag-grocery palagi pero hindi rin nila maiwasan na hindi tumakbo sa tindahan. Kaya po nakakabenta rin po ako ng ganon. At saka ang tindahan po rito, dalawa po kami andyan, magkatapat lang po kami. Ngayon, hindi lang mo dalawa, marami din, kaya lang kami kasi yung magkatapat lang. Tapos meron pa doon sa mga sulok-sulok. Kasi po dito, bawal kasi nga po ang magtindahan sa, halimbawa sa garahe, bawal po yun. Kaya lang po ako pinagbigyan, dito nga lang po ako sa loob. At yun po ang aking maia-advise sa mga sari-sari store owner na na wag naman pong aanuhin na laging sinasabi matumal. Hindi po tayo matumal. Malakas pa rin po ang bentahan natin. At hindi, kasi kung sinasabi minsan may na-e-expired, totoo po yun, merong mga na-e-expired, hindi po pwedeng wala. Kasi po minsan, hindi natin maiiwasan pag nag-grocery tayo, nagmamadali tayo. Ang mga sari-sari store owner talagang mabilisan po ang kilos niyan. Hindi po pwedeng pabagal-bagal. Napakahirap po, pero ako hanggat maaari ngayon, talagang tinitingnan ko yung expiration date. Kasi po, naranasan ko na rin pong magkaroon ng ma-expired ang aking paninda dahil minsan 1 week pa lang sa tindahan mo, nung mag-grocery ka, hindi mo nakita na ano na pala yun, ilang araw na lang expired na. Yun po yung nangyayari. Pero yung halimbawa, matumal yung tindahan mo, na-expire lang ka ng mga paninda, hindi po ganun. Maging alerto na lang po tayo sa mga mamimili para hindi po tayo na-i-scam. Meron din po ditong nang i-scam, matanda na po. Alam nyo po yun, guguluhin ka, ituturo lahat ng gusto, tapos sasabihin yung pera niya. Kaya ako ngayon natuto na rin na pagtanggap ko ng pera, bubuksan ko sa harap niya at 200 pala yung pera mo. Gaganunin ko po. Kasi nangyari na sa akin na ang alam ko 100 lang, pinipilit niya 500. Ayun, yun po ang nangyari sa akin. Ang laki, di ba? Magkano lang yung nabili niya. Ay, hindi ko matandaan kung 500 pa o ano, basta merong kulang daw yung sukli ko sa kanya ng 50 pesos. So, hindi ko na matandaan, matagal na kasi yun. Kaya yung babaeng yun, sa tuwing bibili dito, talagang tinatandaan ko na po siya. Kasi lilituhin ka po niya at nagmamadali siya palagi. Ako din naman po, sa totoo lang, ayoko ng mabagal ang kilos. Kung ako po ay namimili sa isang tindahan, mabagal kumilos, iiwan ko po. Kaya po siguro ako natuto ng mabilis akong kumilos. Mabilis akong serve sa customer. Ayaw na ayaw ko po yung mabagal. At yung po ang aking update sa mga nai-scam dyan. Grabe, nakakatamad kumilos. Ang nakakatamad lumabas. Sobrang init.
36 degree ang init dito sa amin sa Cavite. Kaya nakakatamad sa totoo lang po. Dito po sa Dasmariñas, Cavite ay 36 degree. wala naman pong pagbabago ang aking sari-sari store. Kaya po ako ay lumalabas. Ang tanong nyo po ay kapag ba lumalabas si Mami Perla, may naiiwan sa tindahan. Meron po ang aking pong Super A. Iniiwan ko po siya. Kung magtuto 3 days po ako, 3 days po siyang nandito. Diba? Gumala ka na, gumasos ka, pagdating mo, may benta pa rin ang iyong sari-sari store. Yung iba ayaw nila ng ganun. Di bali na daw magsarado sila kasi ang tindahan daw nila, kasi makupitan ka daw ng isang, sabihin natin, isa sardinas or what. Ang sa akin po kasi, ibigay mo yung tamang pagkain ng iiwanan mo. Ibigay mo yung tamang sweldo ng Super A mo. Pag aalis ka ilang araw, dapat meron siyang pagkain sa rep. Magluto ka dyan. Huwag ka magpapakagutom. Yun po ang gawin nyo. Pagka po naman naisipan pang kumupit na Super A, pagka ganun ang ginawa nyo, ewan ko na lang. Pag uwi mo, may pasalubong ka kahit papaano. Kung may dala kang mga tuyo, daing, dilis, bahagian mo din siya. Kung ano yung dala mo, galing kung saan ka galing, bahagian mo. Huwag nyong pagdadamutan, hihigpitan ang inyong Super A. Kasi yan si Super A, nandyan po yung inyong sabihin na nating tiwala. Alam naman po niya yun. Kasi kung hindi niya alam na may tiwala kayo sa kanya, alam niya po na hindi niyo siya iiwan. Dahil po iniiwan niyo siya, ibig sabihin may tiwala kayo sa kanya. At hindi po yan gagawa ng kalokohan or kakupitan. Nasa sa inyo po, hindi po tayo pare-parehas. Ako po kasi, ang katwiran ko is kumuha siya. Hindi naman niya uubusin yan. Pero, nakagala ka. Yun lang po yun. Biro mo kung isasarado mo yung tindahan mo 3 days. Oo, hindi ka nagbabayad ng pwesto. Sa tingin mo, nalugi ka. Nalugi ka dahil 3 days kang walang benta. At tumatakbo yung araw. Tumatakbo yung date of expiration ng iyong paninda. Yun po yun. Kaya po ako, sige lang. Ayun, ang ibig ko sabihin, wag po tayong masyadong mahigpit sa ating Ang importante, ibigay mo yung tamang sweldo, ibigay mo yung pangangailangan niya, at tiwala. Yun po yun. So, yun lang po ang aking update sa aking sari store. Ayan. Po ang update ko sa sari-sari store. Ayan. See you. And, ako'y nagpapasalamat po sa mga viewers at saka sa mga bagong subscriber. Shout out po sa mga nag-subscribe sa akin. Hindi po ako nakapaglista dahil nga po ay palaging lumalaya si Mami Pearl. Yun po yun. At ayun po ang susunod po, maglilista po ako ng isa-shout out natin. Maraming salamat po sa mga new subscriber at saka new viewers. Konti na lang po,
baka maaabot ko na po ang aking minimithing binigay ni YouTube. Ang 1,000 subscriber, nasa 800 na po tayo. Kaya maraming salamat po. Bye-bye. I love you all.